Ricardo. Nasabi ko na sa BF ko, libre ang service mo eh. Ano? Bakit ka nagsalita ng gano'n? Eh, hindi mo pa naman ako nakakausap. May mga pagkakataon na inaabuso ng tao ang kanyang kadugo at mas pinapaboran ang mga kaibigan. Narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Samantha sa ating dulang sa kanyang panahon. Parang ko na sa akin, Samantha. Pakasal na rin. Wala namang problema sa akin, Samantha. Kung gusto niyo nang magpakasal na Ruel, pareho na naman kayo nasa tamang edad na at may stable job na. Sabi po ni Ruel, Nay, na pag-ipunan na niya ang para sa kasal namin. Responsable talaga siya, anak. Masipag at gwapo pa. Ah, siya nga po pala, Nay. Gusto ko po sana pagkasal na kami, kunin si Lumen sa probinsya. Yung second cousin mo? Eh, di ba? Gusto niya lumuwas sa Maynila para magtrabaho. O, edi siya na lang gagawin ko kasambahay. Makakamura pa ako ng gusto sa sahod niya. Dahil pinsan ko siya. Maganda sana yan, anak. Pero, bakit pa naman titipirin ang sahod ng pinsan mo? Sa ibang tao nga, hindi ka nang hihinayang na gumastos. Ay, syempre naman, Nay. Ayoko may masabi sa akin na ibang tao, no? Pero mali yun, anak. Dapat, kung paano mabuti ka sa iba, lalo na sa kadugo mo. Samantha, girl! Ano ba yan? Nagulat naman ako sa pagdating mo, Cindy. Bakit? Anong need? Sorry, hindi ko naman sinasadya na magulat ka eh. Okay na. O ano? Nasasabihin mo? Yung office mates natin, naghahanap sa'yo na paramdam. Paramdam? Magparamdam ka daw. Kasi nga, magpapaalam ka na sa pagiging single. Sabi nila, bigyan naman. Oo na, alam ko na. Sabihin mo sa kanila, sige, treat ko kayo mamayang lunch. Ay, okay. Oo, talaga sasabihin ko yan. At siguradong matutuwa sila sa paramdam mo. Okay, diyan ka na. Sige na. Naku, tsaka mauubos ang budget ko for this month. Siyempre sa magandang resto ko dadali ng office mates ko. Alam mo naman ito. Paano kaya ito? Ayaw ko naman kumuha sa savings ko. Ayoko rin sabihin nilang kuripot ako. Bahala na nga. Oh, paano? Tutuloy na ako, Ate Narda. Oh, siya, sige ka din. Oh, salamat sa pasalubong, ha? Oh, maliit na bagay lang yung... Chong, aalis na po ba kayo? Oo, Samantha. Dinalo ko lang tong kapatid ko. Matagal nang hindi namamasyal sa amin. Hayaan mo. Dadalawin ko rin kayo. Pag gumaling na itong rayuma ko. Chong Carding, pwede po bang makisabay sa inyo? Oo, sige. Saan ba punta mo? Sa Makati po. May kakausapin po ako dun eh. Oo, sige. Hindi naman ako nagmamadali. Salamat. Makakalibre ako sa taxi. Ay, Chong, pakidaan na lang po ako sa building na pupuntahan ko, ho. Tuturo ko po sa inyo. Uy, kanina ka pa walang kiborowel. May problema ba? Yung kasing kausap kong photographer sa kasal natin, Oh, nag-back out. ha? Bakit? Namatay sa isang aksidente ang parents niya eh. Nahihirapan siya ngayon kaya ihinto muna siya. Hindi problema yun. May alam ako maaari nating maging photographer. Talaga? Okay yan ha. Magkano bang singil niya? Kasi itong kausap ko, siningil ako ng 40K. Mahal naman ang singil sa'yo. Itong sinasabi ko, mura lang.
At pipilitin ko pang hindi na tayo magbayad. Baka naman nakakahiya na masyado, Han. Hindi! Akong bahala. Kaya ko yun. Edu. Kumusta ka na, Kuya Edo? Eto, nagsisikap pa rin para umasenso. Asenso ka na nga eh. Ganda nitong shop mo. At may mga tauhan ka na rin ha. Pero mas asenso ka pa rin. Kasi ang ganda nung car mo eh. Pinsan? Ay, Kuya. Mm. May sasabihin nga pala ako sa'yo, kaya ako dumalaw. Ano yun? Ikakasal na kasi ako, di ba? Oo, naikwento nga sa akin ni Itay. May konting problema. Problema? Ano yun? Nag-back out kasi yung photographer namin eh. Sana, ikaw na lang ang pumalit. Pwede kaya? Sige. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng discount. Discount? Kuya, regalo mo na lang yun sa amin. Pisa naman tayo eh. Oo, naman pinsan. Sige, no? Kasi mag-aabono ko sa dalawang sasama ko eh. Hmm? Ang grande ang kasal mo, sabi ni Itay. Sige na naman, Kuya Edo. Nasabi ko na sa BF ko na libre ang service mo eh. Ano? Bakit ka nagsalita ng ganun? Hindi mo pa naman ako nakakausap ah. Kasi ano Samantha, pareho lang tayo nagtatrabaho. Mas angat pa nga ang buhay mo kaysa sa akin eh. Pero kahit ganun, handa pa rin kitang bigyan ng discount. Huwag mo naman akong abusuin. Grabe ka naman. Wala ka naman palang kwentang pinsan. Ha? Kaunting pabor lang. Hindi mo ako mapagbigyan. Ayaw mong bigyan ng invitation ang tsukading mo? Bakit? Galito ako at Kuya Edo. Wala siyang kwentang kamag-anak. Samantha, bakit mo ba pinagsasalitaan ng ganyan ng pinsan mo? Kinuha ko kasi siyang photographer para sa kasal namin ni Ruel. Wala namang problema doon ha. Kung bakante ang kuya mo, tsak na payag yun. Baka nga bigyan ka pa ng diskwento. Dahil ang bait ng pinsan mong yun. Hindi nga po discount ang gusto ko, Nay. Gusto ko, ilibre niya na lang kami. Gift na lang niya sa amin. Ganun. Bakit naman ganun, anak? Ang hirap ng buhay ngayon. Mahal ang lahat ng bilihin. Tapos ang pinsan mo, pagtatrabahuhin mo na walang bayad? Hindi naman yata tama yun. Nay naman eh. Huwag niyo na nga silang kampihan. Panik ka. Ba, gabing-gabi na. Ba't kaya wala pa si Edo? Wala naman siya nabanggit kanina, nagagabihin siya. Ano yan nangyari sa siya? May tawag sa cellphone ko. Si Edo. Hello, anak. Nasaan ka na? Tay, pasensya na po. Narito ako sa ospital. Ospital? Bakit anak? May nangyari ba sa'yo? Anak, bakit gising ka pa? Tsaka bakit nakabihis ka? Aalis ka ba? Opo, Inay. Saan ka pupunta? Gabi na. Si Ruel po kasi nasa ospital eh. Tinawagan niya ako. Ano? Bakit daw? Nasagi po ang sasakyan niya ng isang mabilis na van. Kaya aalamin ko po ang kalagayan niya. Ano yung ano? Nakabihis ka. Saan ka pupunta? Understood na ako. Han, kumusta? Nasaktan ka ba? Okay lang ako, Han. Konting gasgas lang. Yung pasaway na driver ng van. Nahuli na. Buti ka mo, may photographer na nandun sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Tinulungan niya ako. Ano ba? Dapat magpasalamat tayo ng gusto sa photographer na yun. Ginawa ko na yun, Han. Sabi ko nga, ipapakilala ko siya sa'yo. Huh?
At siya nang kukunin nating photographer sa kasal natin. Mabuti pa nga, Han. Wala kasing kwenta yung pinsan ko. Ruel, pare. Oh, Total, ayos ka na. Tutuloy na muna ako, ha? oh, pare. Kuya Edo, Samantha? ikaw yung photographer na tumulong sa boyfriend ko? Yang hiya po ako kay Kuya Edo kanina, Nay. Ako rin. Nahiya sa ginawa mo, Han. Biruin mo. Nagalit ka sa kanya dahil lang hindi niya mailibre ang service niya. Mahirap naman talagang mangyari ang gusto mo. Hindi lang sabi ko sa kanya eh. At saka dapat, kung paano magandang trato natin sa ibang tao, ganun din sa mga kamag-anak natin. Sa Tama. mga kadugo natin. Tama ka, Iho. Kaya nga, abot-abot ang paghingi ko ng tawad kay Kuya Edo kanina. Naunawaan ko na po ang pagkakamali ko, Nay. Well, Dapat lang, Han. Baguhin mo ng ugali mo yan. Hindi yan maganda sa paningin ng ibang tao. At maging sa paningin ng Diyos. oo, Ruel. Talagang babaguhin ko na. At kahit kay Choka din, hihingi rin ako ng dispensa. Ganyan, dapat. Tama, tama. Hindi masamang magpakita ng kabutihan sa ibang tao. Ngunit hindi ba't mas marapat na gawan ng kabutihan ang kadugo, kapamilya, at kapuso upang manatili ang magandang pagtitinginan ng angkan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.